pagtandog sa matag usa namo o kinabuhi niya kabuntagon ka. O Dios, kiniya kabuntagon among ginahinumduman bisan pa ang tanan o Dios nga mga alagad nimo nga naga himo o Dios sa hiniusang pagsimba sa tanang dapit o sa tanang mga Kristohanon nga mga kasimbahanan o Dios nga nagahatag sa mga pagdaig pagsimba kanimo nining adlaw karon. Ginoo, magapakig-uban ka sa matag usa sa imong mga katawhan o Dios. Magatandog ka sa tagsa-tagsa nila ka mga kasing. Magalihok ka diha sa matamis mong presensya uban sa gahom sa balaang Espiritu. Katong adunay mga balatian, Ginoong Dios, nagaampo kami nga imong nga i-stretch forth, imong itakboy, o Dios, ang imong gamhanang kamot sa paghikap niadtong adunay mga balatian karon. Katong makaigsunan o Dios nga nasa kabukiran nagabiyahe padulong sa balay alampuanan, Ginoo bani sila o gihatod sila sa ilahang dapit sa pagsimba ning kabuntagon karon. Lord God, sa tanang bahin nining na nasod sa Pilipinas, I pray, Lord God, that you move, Lord, in every Christian churches today, Lord, that honor you and worship you. Be glorified, Lord. Among gitugyan, ang among buluhaton, ang among pagsimba, diha kanimo, mahimaya ka, O Dios, sa among taliwala. Sa ngalan ni Kristo Jesus, among giampo ang tanan. Amen. Mayong buntag sa tanan o dalaygon ng Dios nining matahong mga kabuntagon. Himayaon siya sa mga butang nga iyang gipasinati o gipatagamtam sa matag usa ka nato karon. Pamalandong kita sa mensahe sa pulong sa Dios o gatong ablihan kung aduna tay mga Biblia o banato dinhi sa libro ni Lucas. Lucas kapitulo 10, versikulo 38 ngadto sa 42. Luke chapter 10 o basahon nato ang versikulo 38 ngadto sa 42. Luke chapter 10. O basahon nako sa New International Version sa English nga pagkahubad sa balaan nga kasulatan sa versikulo 38 ngadto sa 42. Libro ni Lucas kapitulo 10. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home for him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord said, "you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." The Lord God bless the reading of His Word. O mag-among Diyos, panalangini ang imong pulong nga ni sa matag usa namo ka mga kasing-kasing o kinabuhi karon. Among giila o Dios ang imuhang dihog sa langiton nga dihog o pag-abli sa among tagsa-tagsa ka mga panudlanan sa pagsimba diha kanimo sa pagdawat sa mga pulong sa mga mensahe sa imuhang pulong. Ginoong Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, among gitugyan ang among kinabuhi o ang tibok panimbahon diha kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Amen. Hatag ako og uluhan ini kabuntagon sa ato ang pagtan-aw sa mensahe sa pulong sa Dios. Ang usa ka butang mahinungdanon, the one thing that is necessary. So ug maglihok-lihok ko kadit lang diri ra ko taman, no? Within this kahoy. Okay, sige, salamat kayo.
Usa ka butang mahinungdanon og angayan natong pilion. One thing that is necessary. Sa kinabuhi, dunay daghang mga gasa nga gihatag ang Dios sa matag usa kanato sa atong sa pagtawag niya sa matag usa kanato nga iyang mga katawhan gigasahan kita og gasa. Gihatag kita sa Dios og nagkadaiya nga mga gasa. Kadaiyang mga pamaagi sa pag-ekspresar nato sa ato ang paghigugma sa Dios. Mo nang dunay mga maayong manganta, dunay maayong mo gitara, dunay mga magtutudlo, dunay maayong muukit og computer, dunay maayong kanang muhimo og face mask, ug uban pa nga mga buluhaton. Dunay po mga gasa nga nagpahipi lamang diri sa sulod kanato nga nagakinahanglang i-discover mo ganito nga naka-discover ko nga kamao gyud ay ko mopanday, no? Sa dugay panahon kumbinsido gyud ko nga di gyud ko kamaong mopanday, pero na-realize na ako nga uy, kamao man gyud ay ko mopanday salamat sa COVID. Katro pong higayon na ako siyang gipasalamatan kay naay na discover nga mga abilidad di ay nga gipiyal sa Dios kanako kaniadto nga wala gyud nako sinati o madiscover nga naa ay pwede din akong buhaton. And naasa ko ang pagpili kung unsay angay na akong pilion. Matod pa sa Roma kapitulo 5, kapitulo 12, versikulo 5 ngadto sa 8. Romans chapter 12 verse 5 to 8, Paul reminded us of the giftings that the Lord has entrusted to us. Kung atong basahon ang Roma kapitulo 12, versikulo 5 ngadto sa 8, nagaingon siya dinhi nga, so in Christ, we who are many form one body, and each member belongs to all the others. Verse 6, we have different gifts according to the grace given to us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. So adunay daghang mga nagkadaiya nga mga gasa nga gipiyal ang Dios sa matag usa kanato og ato ang pagpili sa paggamit niini haom sa matag sirkumstansya nga moabot kanato, no? Alangan og kanang naay nagkinahanglan og tabang mag-leader lang gihapon ka. So kinahanglan nimo ang service, ang act of service aron makatabang ka sa mga tao nga nagakinahanglan diha kanimo. So it's your choice of the many giftings that the Lord has entrusted us to look and identify, pagtan-aw o pagsusi sa mga gasa nga gipiyal sa Dios sa matag usa kanato, because He is the giver of gifts, no? Siya ang naghatag nining maong mga gasa. Ephesians chapter 4 verse 11 to 13, no? He gave gifts to the church, and it was He who gave some to be prophets, apostles, pastors, evangelists, pastors, and teachers to prepare God's people for the work of service aron sangkapon ang mga tao sa buluhaton sa pagpangalagad. Ang matag usa kanato, gihatag niya kining mga pastor, mga apostoles, mga propeta, mga ebanghilista, mga pastor o mga magtutudlo aron kita masangkap sa buluhaton sa pagpangalagad so that we can all serve. Dunay mga oportunidad o sirkumstansya nga gialaw ang Dios nga mag-aabot sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi every now and then matagkaron og unya aron kining mga gasa nga iyang gipiyal kanato ma-ekspresar nato
og dili kini tungod kay maayo ta, kundili nahimo nato kining tanan not because of the abilities, that the focus is not on the ability, but the focus is on the grace of God given to us. Ang grasya sa Dios nga iyang gihatag sa matag usa ka nato mao nga nakabuhat kita niini mga butanga. So it's not the process of the doing, but the result that is in us is the grace of God. God enabled us to do things, and it's not the process of the doing, but the things that being done because of God. It's no longer us. Dili na kini siya kita, kundi Dios ang nagapamuhat nini. Ang kanina giingon nako nga atong responsibilidad ang pag-identify sa mga gifting, sa mga gasa nga gipiyal sa Dios sa matag usa ka nato, ug pagtan-aw niini ug paggamit niini haom sa mga sitwasyon nga moabot nga gitugot sa Dios nga magaabot sa atong tagsa-tagsa ka mga Kristohanong kinabuhi. Making a right choice. Og si Mary og si Martha, nabutang sila sa usa ka sitwasyon diin nipili sila kung unsa ang gituhuan nila sa ilang pagpanglantaw, kung asa ang dapat mao'y imong tagaan og dakong prioridad o imong unahon, imong tagaan og dakong kabugaton. At least it's between the temporal and the eternal. It's between what God sees as important and what man perceives as important. No, kanang pagtanaw sa nahunas ta nga mao na siya importante. O sa mata sa Dios mao ba kini siya ang dapat natong butang nga buluhaton nga angay natong unahon. Netong niaging karong semana tong Lunes o hangtod tong Biyernes dito mi sa ato ang dapit sa Pigalungan o nagatudlo mi ditong mga bata. Mga bata yon nga dili pa yun sila kaantigong mubasa o dili kaantigong musulat. So sa first nga adlaw sa pag-assess sa ilaha, so ingon tong mga magtutudlo nga murag wala gyud di gyud bisag ana tudloan og ana di gyud kaila og di gyud kakita. Og sa paglabay sa mga ikaduha, Lunes pagka Martes, Miyerkules, pagka Huwebes, assess tan-aw na pud kung unsa bagay naabot sa mga bata. So dunay mga bata nga fast ang learning nila, no? Pas kay nga nakakaton pagtulog ana. Pero doon na po yun po yung mga bata nga medyo nga mabihain yun. No? Dili man yun tanan nagdungan o ka-bright or ka-antigo. Kung dili, na po mga medyo kanang dugay kaayo ang pag-identify nila kung unsa ni siyang litraha. So dihang kay akong trabaho dito all around supervisor. Dili ko supervisor. So nagsuroy ko sa ilahang mga classrooms niya. Ningli ko dito kung sa ilahang gipanghimo dito sa ilahang matag usa ka mga classroom niya. At plan gyud nako nga reading sa alphabet ang ilahang gitudlo sa usa ka classroom. Unya, ikaw ana Kurami. Ay bata dito ng panganlag si Kurami. Ngano naglibog Kurami, ngano naglibog? Sa mga pangalan murag di man siya tinuod yun nga pangalan nga Kurami. Ang tinuod niya pangalan si Plurami. Si Plurami day. Paminaw na. Sa Kurami? Si Plurami day. Tindog. Pero dili to siya mao. So basa na ana. Kini tudlo tabi sa. Unsa man siya? A, B, nya. Kini C, nya. Kini D, nya. Kini siya F. So 5, at least 5 ang first na set.
Nya sa ikaduhang nga set katunang the rest of the alphabet. So, katong first nga set nga A, B, C, D, A, B, C, D, E. Dali ra kayo. Pag abot ito sa kuan, sa second set nga medyo 20 na kabuok ng mga alpabeto ang iyang identify, ana ng maestro. Isulti lang siya. Siya na po ang nisulti, maestro. H! Ana tong sa kabata. Tudlo siya. Di mao. H! Tudlo ba siya? Di gapon mao. Kadugayan ana siya. Daghan magukay pilian, sir. Natungod sa naglisod siya kay mayroon tong 5 kay okay ra tong 5. So ang second set na daghan na kayo siya, daghan magukay pilian. Naglisod siya, asa siya mupili og wag yun niya matsyambay. Pero dili po tanan general alam. Pero at least at least sa 5 na gyud siya nakatunan. Wa gyud siya nga naglisod og pili atong 5. Daghan siya og napasunod yun niya ang katong 5. Kato lang the second set nga daghan na kaya siya, daghan magkay pilihan. Katawa lagi ko kay murag sa ilaha ang pagtuon murag punishment. Sa mga bata dito sa bukid, ang pagtuon mura og punishment. Panglimpisa dito, di ka manglimpisa, pa-eskwelahon ta ka. So dito na may ana, kay manghatag lagi o kanang mga materyales para sa mga estudyante. Nato isa ka estudyante ana siya nga. Pastor kanang wala siya ka na kuan kanang wala ka attend sa first nga session kay nagsugat lagi siya ana ka ang dili ka attend sa first session dili siya maka-attend sa next nga session nga naay mga school supplies nga ilahang madawat ana to sa kabata. So pastor gibitik ko niya, so pastor ang kanang dili ka attend sa first session dili na maka-attend sa second session. Oo, dili na siya. Yes. Ayos kay sa ilaha og di ka manglimpisa ang ginikan pa-eskwelahon ta ka. So dili kay nila kita kabug-aton ang gitawag natog pagtuon. Labi na sa mga bata. But salamat sa Dios as we move along sa 4 adlaw, Lunes, Martes, ika-5 adlaw kay Biyernes na uli naman may human sa paniod to. At least doon na nagyoy makabasa og makasuwat na gyud sila. So pero of course dili gyud siya ingon nga perfect ang or kanang master na gyud sila kayo. Nagkakinahanglan og pag-develop. What I have said in connection to that is that bisan sa mga bata, it's a choice. It's a choice, mo eskwela ba sila or mang limpisa. Bisan sa pagbasa sa alpabeto, daghan magiging pilian. Now, dinhi sa ato ang gibasa diri kaniha sa atong pagpamalandong sa mensahe sa pulong sa Dios, dunay duha lamang kapilian. Duha ka tao ang nagpili sa duha ka butang nga angay nilang pilian. So manahitabo nga kini si Mary o si Martha. Si Mary was able to make a right choice. Wala siya ingon nga natsambahan niya. Ang pagpili sa paglingkod dito sa tiilan ni Ginoong Hesus o sa pagtanaw alang kaniya, sa pagtanaw sa mga butang nga adunay kalambigitan dili lamang sa temporaryong kinabuhi, kundi ngadto sa eternal nga kinabuhi. You see, the eternal things affects how we respond to these temporal things in life. The kind of ang klase sa atong kinabuhi sa temporaryo mga butang, kung unsa ang atong pag-react sa mga temporaryong butang na base ka na kung unsa ang atong pagtagad sa mga eternal nga mga butang. So if we really serve the Lord and we know the Lord and we love Him and give our lives to Him, gihatag nato ang atong
mga kinabuhi ngadto sa Dios or sa laktod nga pagkasulti, nahimo kitang sumulunod ni Kristo, nahimo kitang Kristohanon, nahimo kitang magtotoo, ang atong temporal nga pagkinabuhi nining kalibutan maapektuhan sa atong pagpili sa eternal nga mga butang. So makita nato nga kung ikumparar nato ang Kristohanon o ang magtotoo sa mga taong dili magtotoo, lahi ra gyud kaayo ang klase sa ilahang panginabuhi. Nasign ko og usa ka lugar diri sa Davao, dito sa Barpa, diya sa Agdao. Nagahimo mi og Bible studies diya kay pag nahimo kong usa ka membro sa pastoral staff sa usa ka church diri sa Davao ug dunay mga ministry diya sa Barpa, sa Agdao. Dunay mga Christians. The same nga lugar, the same nga dapit kanang nagpuyo sa kanang ilalom dagat kanang mao nga balay usa ka latayan lang imong subayan padung dito sa sulod, suok ka dito sa ilaha mga kabatayan. O ang common nga panginabuhian sa mga tao diha sa Barpa kanang butibakal mao gyud siya, butibakal. Og tanan general, either Christians or non-Christians, kasagaran sa ilahang panginabuhi butibakal. Makita nimo ang kalahi sa panimalay sa usa ka Kristohanon nga namuti og namakal kaysa usa ka panimalay sa dili Kristohanon nga namuti og namakal. Lahi ra gyud murabag maingon nato nga hamugaway ang kinabuhi sa usa ka panimalay nga magtotoo, nga nagapangalagad sa Dios, nga nakahatag og prioridad sa eternal nga butang first and foremost. Ang usa ka Kristohanon nga nakasabot sa kabililhon sa eternal things, ang iyang temporal things, ang iyang temporaryo nga pagkinabuhi nini nga kalibutan ni if naapektuhan sa iyang priority of choosing what is eternal and the things of God, so that his life here on earth is affected by his view, his personal choice of choosing God first and the things of God. Ang mga pagpili niya sa Dios o sa mga butang nga iya sa Dios. So makaingon ko nga hamugaway o bisan sa the same nga lugar sa panimalay, sa balay lang, sa balay nga ilang gipuy-an kaysa mga namuti o butibakal ang ilang panginabuhi nga dili mga magtotoo. Doon na gayoy makita gay visible ang difference, visible kayo ang kalahian sa mga magtotoo o sa dili magtotoo. Why? Because of their choice. They choose, they prioritize the eternal things of God. And it affects their temporal view of the temporal things. Gihatag nila, gitanaw nila ang mga eternal nga mga butang ug naapektuhan ang temporaryong butang. Maayo ang result sa pagpili sa eternal nga butang una sa tanan ngadto sa ilahang temporal things. Whereas kung imong balihon ang mga tao nga nagpili o prioritize sa mga butang nga temporaryo lamang, wala sila'y tsansa of connecting with God. Wala sila'y oportunidad sa pagtanaw sa Dios nga maoy giya sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. That's why when Mary choose to follow the conviction of God in her heart, nakaingon si Jesus, Martha, matod pa ni Jesus, this one thing, there are only
two things nga iyang pilian, but yun niya, napili gayud ni Mary ang usa ka butang nga maoy kinahanglanon, that is necessary. That is necessary, it's important in as far as life is concerned. Sa dihang tan-aw nato or sa dihang atong gitagaan o pagtagad kining atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi karon. Christianity is not, or ang pagpili sa eternal nga butang, dili siya multiple choice nga mura og matsambahan ba nimo or dili. Matsambahan ba nimo ang tama or ang mali nga murag sa ato pa sa una gitawag nato atong bintot-bintoton, no? Dili siya ingon ana. Kung dili ang imong pagpili sa eternal nga butang tungod kay nasabtan nimo ang Dios sa imuhang kasing-kasing. Ang Dios nga nagpadayag diha kanimo ug imo siyang nasabtan sa diha nga nipili ka sa eternal nga mga butang sama sa pagpili ni Mary. Now, there are like 5 things nga akong buot ipaambit kanato niya kabuntagon karon sa pagpili nato sa one thing that is necessary from the life of Mary, gikan sa kinabuhi ni Mary. The first principle nga atong pagatan-awon ug atong makaplagan gikan sa pulong sa Dios nga atong gibasa kanina, the first principle is that the one thing that the choice that we make of choosing the Lord and His Word, sama sa kay Mary, she chose the Lord and to hear His voice, the word of the Lord. Gipili niya ang Ginoo o gipamalandungan niya ang pulong sa Dios. Pamalandungan niya ang mga pagpadayag sa Dios sa mga kamatuoran pinaagi sa kang Kristo Jesus ni atong higayuna. If we are able to make this right choice, kaimportante o necessary man gayud kini siya, the Lord will provide us with guidance in life to make right and godly choices. Ang Ginoo maghatag kanato og giya sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, sa dihang unahon nato siya, sa dihang i-focus nato ang atong attention diha kaniya, mao kini siya ang maghatag kanato sa pagpili sa tama og Dios non nga mga pagpili, no? Godly choices. We have to recognize kung unsa ang dapat natong unahon. Kinahanglang ilhon nato unsa ang dapat natong unahon. Ug diha sa Bible, may lain gyud nga gihatag kanatong instruction in as far as the Bible is concerned that we have to seek first God and His kingdom and His righteousness, and the rest will be added unto us. Like I said kanina, sa dihang dito ko nagaserve sa mga kaigsuonan nato sa Barpa, ang panimalay sa usa ka magtutuo, sa usa ka bahu ug depressed nga lugar, nga sa dihang mutaas ang tubig, manglutaw ang klase-klase nga manglutaw diha sa ilalom sa ilang balay, the same nga baho, the same nga mga basura nga naa gitukuran naa sa ilalom sa ilang balay diin gitukod, apan makita nako ang gitawag nato ka peaceful sa usa ka panimalay nga nimpili sa paghatag sa iyahang attention o sa iyang kinabuhi ngadto sa Dios. Naay diferensya kaysa mga panimalay nga walay paghatag og panahon sa Dios sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. So, let us not
let us not make it the other way around. Dili nato baliktaron. Kasi ang tao man God, kung atong tan-awon sa pagkakaron, ang atong prinsipyo, moingon manguta nga, kung panalanginan ko sa Ginoo, mo simba gyud ko, kung maayo lang gyud ang akong panginabuhi, mo simba gyud ko, kung tagaan lang gyud ko sa Ginoo niini, mo simba gyud ko, kung maayo lang gyud ko sa akong balatian, mo simba gyud ko. Kumbaga, ang Dios resulta sa mga kanang kung lang siya. Kung maayo ang panginabuhi, musimba ko. Pero kung atong baliktaron, sumala sa ako ang kasinatian, sa dihang giuna sa mga katawhan, ang Dios o ang eternal nga mga butang, ang ilang temporaryong butang, nadala sa mga panalangin nga gikan sa Dios. Mas nakaangat ang mga tao nga nagpili sa eternal nga butang nga iya sa Dios kaysa mga tao nga nagpili sa temporal nga butang, wala sila tsansa sa pagsinati sa Dios o sa iyang madagayaong grasya. And this is the very thing nga kahimtang ni Mary. Gipili niya ang paglingkod dito sa tiilan ni Kristo Jesus tungod kay nasayod siya nga mao kini siya ang Ginoo ug ang iyang pulong matuod. She chose to listen and to be connected closely to the Lord so that walay gitawag natog tsansa nga siguro ma-miss niya ang matag deliberation, ang matag diskurso ni Ginoong Hesus mahitungod sa gingharian sa Dios o sa butang nga iya sa Dios o sa mga langit nung butang. Kumbaga, pwede ko siguro maglingkod si Mary nga para sa ani na social distance. Di pwede magtapa. Pwede ko siguro. But ako makita ang tensyon sa kasing-kasing ni Mary sa paglingkod diha duol sa tiilan ni Ginoong so that walay masayang sa matag kamatuoran nga nagagawa sa baba sa atong Ginoo. Mao ang atong manluluwas ug mao ang pulong. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, if we make the right choice, the Lord will provide us with guidance in life so that we can make a right and godly choices. The one thing also when we recognize it is that the Lord makes us love His Word more than the temporal things. Kumbaga, sa dihang pilion nato ang pagpaduol ngadto sa Dios, ngadto sa iyang alagad, ngadto sa Ginoo, kang Ginoong Hesus, sa dihang sama sa kay Mary, sa ingon ako ganiha nga pwede gud nga dunay social distance. Pwede gud nga dunay social distance kasi siguro ang tingog sa atong Ginoo bugnaw gyud siguro og naglanog-lanog kay sa dihang nagwali misaka siya dito sa Mount of Beatitudes, dunay daghang mga tao ni atong higayuna, and yet visible, audible ang iyahang tingog sa mga tao nga nagkatap ni atong higayuna dito sa Mount of Olives. And there was also one incident sa the feeding of the 5,000, daghan itong mga tao. Ug nagtudlo siya. Humaniag pagtudlo, ipakaon niya, misaka siya sa bukid, o ang iyang mga disciples siya, go over to the other side of the lake. So makita nato nga something in the voice of the Lord nga makaabot siguro sa layo-layo nga distansya bisan og walay gigamit nga sound system.
So, within the house of Martha, sa panimalay siguro ni Martha, og dili gyud pud siguro siya ingon ani kadako ang balay ni Martha nga murag gikan des pultahan, ang tumoy po dito ngadto sa tuwang kusina, murag dako na gyud na siya kayo patatis na takain siguro sa akong tan-aw. Dili gyud pud siguro ingon ana kadako ang panimalay ni Martha, so that bisan og magtindog si Jesus dinhi og kamo diha naglingkod, ang pinakalayo siguro si Pia ang pinakalayo siguro ni Jesus o ni Mary at the time. Pwede gud mabati pa bisag dili ko magamit og microphone. Pwede pa na siya mabati. So practically kung atong tan-awon, parang gipili ni Martha ang maduol ngadto sa presensya ni Kristo Jesus by sitting diha duol sa iyahang tiilan. Nasayod siya kung unsa ang mga benepisyo by being close with the Lord. Kung unsa ang mga maanindot nga butang nga iyang madawat sa pagpili niya, sa tamang pagpili, pinaagi sa pagpaduol ngadto sa tuang Ginoo. Usahay bitaw og kanang kuan, kanang magklase sa una sa eskwela, magklase. Ang mga estudyante ang unang puno ang likod yun. At tuyod dito, una mapuno ang likod. Unyag hinatagay na. Maglumbaan na ito sa unahan. Linya, klase na, sulod. Mga bata dito sa likod, mauna og lingkod, mapuno ang dito sa likod. Ining maghinatagay na, mangatag mapapagkaon dito. Lumbas na diri sa unahan. Siguro, sa ilang pagtanaw, pareha sa ako ang kasinatian sa una, nga og magklase lagi, klase na itong maestra namo, kay sa una manggod ang klase, tinanay, kabalo yun ani, katong mga nakaagi grade 1, nga ang maestra sa una, nagdalag stick nga ani kadako, di ba? Unya ani kataas. Unya, pabasa na muduol diha sa imo unya ang blackboard dire unya ang maestra dire ako sa una pag ang blackboard dire unya na diring maestra mag-ana ko ang blackboard diha na dirang abakada nya na diring maestra mag-ana ko nanagangdaan kay basig maigo sa na diring pero ba wala nagtanaw sa bakada. Nagtanaw kay basig muwitik tong latos. Stick sa maestro sa mo ni pagka-bright ana itawag kinabuhi ana. Well, that is in the world. But that's so with the Lord. Not so with the Lord. Because He is the God who loves us so much. The Lord is so loving that He wants us to be drawn closer to Him. Aron masinati nato ang iyahang matamis ug mahigugmaong presensya. And this is the kind of choice nga gi-embrace ni Mary. And that should also be our attitude, to be drawn closer ngadto sa ato ang Ginoo. The third nga ato makita dinhi, ang Ginoo, the Lord makes us to do things. When this one important thing nga ato ang nadesisyonan nga pilion, the Lord makes us do things and place them in His proper position. Sa dihang pilion nato ang eternal nga butang, His Word and the Lord, ibutang kita niya sa usa ka sitwasyon nga makapabuhaton kita niya sa mga butang nga angay natong buhaton ug sa tama nga posisyon. That's why Mary was wise enough to put herself very close to the Lord. And I don't know if this is the kind of Mary, or this is the Mary, one of the Mary, when the Lord resurrected.
on that particular Sunday, human siya nga gilansang dito sa cross, namatay o gilubong o gunya sa unang adlaw sa simana na banhaw, dunay several Marys nga unang nakakita sa maong pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Mary, like 2 or 3 Marys ang gisgutan nila. I think this Mary is one of those Mary nga nakasinati sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus o natagaan sa oportunidad as the first announcer of the resurrected Lord. It's a privilege. It's a task. Kita bitaw sa una sa mga bata pata, maglumbaan na yung yutag naatay masinati, maglumbaan na yung yutag report, no? Sa atong mga maestra sa una. Siko na, paghilo mo, ikaw na. Kasi natural kaayo nato nga kitay unang naka-istorya. Bisan gani sa mga media man, no? Gusto nila nga sila gyud ang una, ang pinaka-source. They wanted to be the first one to kanang gitawag witness an event and be the first one to make a report. This Mary, when she make a right choice of choosing the Lord and listening His word, I think and I believe that when time and opportunity comes, nahimo siyang isa sa mga announcer of the first announcer of the resurrected Lord sa adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo on that resurrection Sunday. And it's a privilege. Usa kini siya kadako nga pribilehiyo. That's the third thing. The fourth thing nga atong makita sa atong pagpili sa tama nga butang sa mga eternal nga mga bagay. The fourth thing is that atong makita that when we are closer to the Lord, when we put ourselves closer to the Lord and choose to listen to His word, God will reveal to us something that we can be a messenger of hope. Mahimo kitang usa ka mensahero sa paglaom or mensahero sa gitawag nato paglaom. A messenger of hope. Ang kalibutan nato karon matod pa kung imong tan-awon ang uban nga mga katawhan makaingon siya nga unsa kay paglaom nga moabot kanato sa unahan. Unsa kay nagpaglaom nga nagpaabot kanato sa unahan. Kana siya nga mga pangutana na sa mga tao nga nagpili sa mga temporaryong butang. Mao na siya mga pangutana sa mga tao nga nagpili una sa mga temporaryong butang. Apan ang tao nga nagpili una sa mga eternal nga butang, nasayod kita nga sa dihang miabot kining mga sirkumstansya sa atong kapanahunan karon, kabahin kini siya sa pulong sa Dios nga iyang gisulti kanato nga magakahitabo sa kaulahiang mga adlaw. And these things that is taking place right now will not make us desperate. Dili ni siya magpakurog kanato nga makaingon nga wala lagi pag-asa. Kanang makaingon nga muraog lisod na. Apan when we choose the eternal things, mahimo kini maghatod kanato sa pagput sa gitawag nato paglaom. You see, when you look at the book of Matthew, chapter 24 and chapter 25, si Mateo nagdiskurso, naghatag og pag-record sa discourse ni Jesus about the end times. Sa katapusan ng mga kapanahonan, that these things will surely come. Moabot gayud kining mga taknaa.
kalisod, kamahal sa palaliton, kawaladon, kaguliyang, napaganit ito yun ito nga, dili na munaog ang gikan sa balay para muadto dito sa iyahang lockdown. The Lord talks about these things. And for some, this discourse is the discourse that makes them tremble of hopelessness and difficulties of the time that is to come. But for us who choose the Lord and His Word, when we hear the Lord and His Word, we know that the blessed hope is coming near. Nga ang atong bulahang paglaom nagakaduol na. Amatod pa, I am coming soon and my reward is with me. Ang iyang pagbalik is sooner than what we think. O when you see things happen, sa dihang makita ninyo kining mga butanga nga nagakahitabo na, kining mga presente nga mga panghitabo sa atong kalibutan o sa atong kapanahonan karon nga hapit na ang atong bulahang paglaom. Dili ta maapektuhan. And I praise the Lord. I praise the Lord for these things that is going on. Nakaingon mi nga mura og napaspas ang pagwali sa maayong balita. Napaspas ang pagwali sa maayong balita, ang katumanan sa pulong sa Dios nagakahitabo na, and this gospel shall be preached, and then the end shall come. As I have said, sa among mga hisgot-hisgot nga, actually, kung atong tanawon, sa pagtugot sa Dios nga niabot kining maong pandemic, na restrict ang movement sa mga tao from one place to another, but the gospel, the word of God, nga giingon, everyone shall hear the gospel. Ug ang matag usa makabati sa maayong balita. Ang matag usa makabati sa maayong balita ug unya mauna ang katapusan sa kapanahunan. Buti ba sabot nga walay tao niining kalibutan karon nga dili gayon makabati sa maayong balita. Manayong nako sa mga kaubanan nato mga pastors, ingon nako siya, maayo gud nga naatay home church. Maayo nga naatay mga home church, kay ingon nako, naatay mga membro sa atong panimalay nga bisag unsaon nato guyod padung og simbahan, di gyud nato madag simbahan. Di gyud nato madag simbahan. Bisag unsaon na lang atoan na lang palitag bag-ong sanina, di gyud mo simba kanang ato na lang kanang paayon-uyunan, di gyud nato madag simba kay dili gyud sila mo simba. Apan sa dihang naatay live broadcast, niabot sa tagsa-tagsa o kinatumyang bahin sa kalibutan, kadaghan man gyud ang live broadcast o gospel karon nga bisan sa kamayng cellphone, makabati sila sa ebanghelyo, nakabati ang tagsa-tagsa ka mga tao. O sa dihang gidala nato ang simba sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, kadtong membro sa atong panimalay nga di gyud mo simba, makabati sila sa pulong sa Dios, sa tagsa-tagsa nila kapanimalay, bisan pag naghigda lang to dito sa kwarto. Bisag naghigda to dito sa kwarto, bisag ng labato, or bisan pag, yun ako, ang uban gani, magsumay-sumay pa sa imo, magwali ka. Pero sa dihang na ay simba sa atong panimalay, o dunay pagwali sa pulong sa Dios, katong mga kauban nato sa panimalay, nga di gyud masimba, makabati sila. Kaya mauna siya ang kasuguan sa Dios. And this gospel shall be preached upon everyone. All must hear the gospel. Ang matag usa kinahanglan gayod nga makabati sa pulong sa Dios. Ug unya maabot na ang katapusan sa kapanahonan. It happened. That's why I said that when we make this choice of bringing the gospel
and the worship sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay, doon na siya'y benepisyo nga maayo. Martha opened her house for the gospel at that point in time. Si Martha. Si Jesus, biyahe sa kalugar, o ganyan, nahitabo, nga miyagi sa panimalay, Mary o ni Martha, o gunya nagwali siya dito sa mayong balita. Og dunay daghang mga katawhan nga nakapaminaw sa pulong sa Dios. Actually, kung natay simba sa atong balay, ang atong mga silingan, makabati na sila sa pulong sa Dios. Isa sa ato ang home church dito sa Deka. Na siya'y murag pila na Sabado mi nga nagatigom dito, siguro 3 or 4 ka Sabado nami nga nagatigom dito sa Deka. Nangutana ang ilang silingan. Katumayong silingan, nangutana siya, uy, kanang, mahal lagi mo diha kay kanang naamoy pagpaminaw sa Ebanghelyo sa pulong sa Dios. Naapoy mga silingan, pod nga uban, nga siya nga, uy, nausab na dahil na inyohang relihiyon. Wa paganin inyo matugkad. Nag-usab, nagbalhin na mong relihiyon. Ang punto, dili ang katong ilang pagka-negatibo. Ang punto, timan ninyo, ang punto, dili katong negative nga reaction sa mga silingan. Ang punto, nga bisan pa katong silingan nga negatibo ang reaction, nakabati sa pulong sa Dios. Muna siyang pinakapunto. Nga bisan pa katong imong silingan nga di gyud maminaw or magsigig pang nanglabalang siya apan kung doon na tayo simba sa atong tagsa-tagsa kapan pilion nato ang paghimo og right decision sa paghimo og panimbahon sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, ang atong mga silingan. Ang atong mga silingan makabati sa yahang pulong. Mutuo man sila or dili, di na siya ang punto. Ang punto, the gospel will be preached and upon everyone, and everyone can hear the gospel, and then the end shall come. Ug moabot na ang katapusan sa kapanahonan. Ikalima nga butang nga angay natong tagaan og pagtagad is that in everything that we do, we have to make the right choice. That the Lord should be the center of our attention and not the negative comment of others. Okay. Nga ang Ginoo mao'y sentro sa atong panagtigom o dili kini siya maapektuhan sa mga negatibo nga istorya o komentaryo sa mga tao nga wala